mga kaibigan. So ito meron po nagpadala sa atin, no? Panel gauge ng ng Innova. So ngayon po pala ay araw ng Miyerkules, March 26, okay, 2025. So shoutout po kay Boss Adel Amparo. So from Atimonan, Quezon. So Sir Adel, salamat po sa inyong tiwala, no? Dito sa pagpapagawa niyo ng panel gauge. So ito po ay panel gauge ng Innova. So ang issue po nito ay nag-blink po yung T-belt. Okay? Pag nag-blink po yung T-belt niya, ayaw na po umandar nung mga needle. Ayaw na po umangat siya. Ayan. Ayaw na po umangat ng mga needle. Pati po, lahat po yan ayaw nang gumana. Wala na rin pong display ng odometer. Ang nangyayari po, blink lang blink yung T-belt niya. So huwag niyo pong papagawa yung T-belt, huwag niyo papalitan kasi po good naman yung T-belt niya. Ang problema po nun, gauge talaga. So ang cases po nun, minsan nagana naman siya kapag medyo, halimbawa nakasaksak yung seatbelt, minsan kapag umandar ng matagal. So yun. So check po natin, no? Okay. So ito po, wala naman pong problema sa pagkakabaklas niya. Maayos naman, wala naman pong naging damage sa casing niya. Okay. So kahapon po ito mga kaibigan dumating. Kaso nga lang po ngayon ko lang po siya nagawa. Kasi po kahapon meron akong service at may mga activity din po. Kaya ginabi po tayo. At pinakausapan ko na lang po yung ating customer na ngayon po gagawin. Kasi kailangan niya rin po ito eh. So ayan. Okay, tanggalin po natin. Madali lang po tanggalin niya, no? Naka-flip type lang po siya. So itong mga needle na ito, bago nyo tanggalin, lagyan nyo po muna ng marking kahit na yung lapis para alam nyo, pagka pinalik po ninyo, alam nyo kung saan po siya nakatapat. Okay, ito naman po ay kabisado ko na, kaya kahit di ko na po siya lagyan ng palatandaan, wala pong problema. So gamit na kayo ng pry tool, no? Para matanggal siya. Okay. Ayan. Medyo mahigpit pa, no? Talagang hindi pa siya nagagalaw. Okay. Ito naman ay may dalawang screw lang po siya dito sa likod. So kailangan po muna nating ipakita at inspeksyonin po muna ito bago natin i-repair para sigurado po na wala pong gumalaw sa kanya, walang any damage. Okay. Or hindi nalubog sa baha kasi pagka ganun po medyo mahirap nang gawin. Marami ng piyesang mga nadadamay. Okay. Ingat lang po dito sa pagtatanggal, no? Kasi medyo babasagin po yan, baka mahulog. Wala po tayong nabibilan yan, no? Okay. Ayan. Okay, dogs. Okay, so far, okay naman itong gauge. Walang any sign of damage or na-repair or nalubog sa baha. Okay, so papalitan na po natin ito. I-repair po muna natin. Papalitan natin ng IC, diode, capacitor. Lahat po yan. Isang set na po yan, no? Pati po yung ilaw. So papalitan na rin po natin yan. Kasi ang ilaw niyan, yung lifespan niya is 5 years lang. So pag sumobra doon, bonus na lang siya. Pwede nang masira anytime. Ang request po ng ating customer, yung ilaw po niya ay ice blue. Okay, maliwanag po yan. No? Sige po, balikan ko po kayo after 1 hour. Okay na po mga kaibigan. So nagawa na po natin. Okay? So ito po yung mga pinalitan natin mga piyesa. Marami po yan. No? So lahat po yan, para isang set na po lahat yan. Okay. So, kasama po yung ipapa-ship natin doon sa ating gauge pagka pinabalik natin sa customer para makita po nila. So ito po yung mga pinalit natin. So mga brand new po yan at saka silyado pa po siya. No? Para sigurado po na walang mag-problema siya. Okay, so kabit na po natin. No? Pero bago po yan, sukatan muna po natin yung ilaw. Pinalitan po natin ito ng ice blue. Kanina malabo na po yung mga stock na ilaw niya. So subukan natin. Okay.
Yun. Yan, hindi no. Yun. Yan. Okay. Liwanag yan, lalo na pag kinabit po yan sa sasakyan. Okay. Okay na ho yung ilaw natin, no? Sana po na yan. So, ngayon, ito, inisin po muna natin ito mga kaibigan kasi hindi naman po laging natatanggal pag lang merong ni-repair. Kaya siguraduhin po natin na malinis siya. Okay. Tapos ito, kapit nyo lang ito. Ito nakaklip lang po ito, no? Yan, okay. Tapos ito, linisin nyo po itong LCD. Ingat lang ito, medyo babasagin ito. Pero bago yan, ito muna. Resize ng cover. Yan. Okay. Tapos kabit nyo na po siya. Up. LCD, nalimutan natin yung LCD. Ito muna pala. Yan. Okay. Yan. Tapos, isalad natin. Okay. Yan. So, ipasok nyo lang yung plastic dito sa pinakaloob ng container. Para pagka inilagay nyo po yung needle, hindi po siya sasayad. So, okay, sa needle na po tayo. So, yung needle po nito, nabanggit ko po sa inyo kanina, na kung nilagay nyo po ng marking, doon nyo lang po itatapat. Okay. So, ito, dito po siya dapat nakatapat sa pinakadulo ng guhit. Yan. Carature yan. Tapos ito, fuel, doon din po. Pareho lang po sila ng setting. Yung fuel at saka yung temperature. Yan, okay. Okay. Yan. Okay na. Tapos itong needle, dalawa po yan, isang mahaba, isang medium. Itong mahaba, sa gitna po siya, no? Okay. Tapat nyo lang ito sa 0, no? Or kaya kung saan yung nilagay nyo ng marking. Okay. Then ito, ganoon din yung sa RPM. Usually nakatapat lang siya ng 0. Okay. Tapos, after nyan, iikot nyo po siya, no? Pakiramdam niya po kung may nasayad. Pag may nasayad po, iangat nyo lang po ng konti. Para pagka umandar na po siya sa sasakyan, hindi po siya sasayad. Okay. Tapos niya ito, linisin po natin, no? Okay. Yan. Tapos itong glass cover, linisan po natin ito ng acrylic cleaner para sigurado na makintab siya ang bago. Kasi yung mga likabok nito sa loob, hindi siya tatanggal basta-basta. Okay. Ayan. Kintab na. Brand new na siya. Okay. Good. Ayan. Sabit na po natin siya, no? Okay, set na natin. Ayan. Okay, good. Tapos, and inilagay ko po dito sa taas yung needle niya. Okay. So, gano'n po yung sistema niya. Kapag tama po yung pagkaka-repair ninyo, magka-calibrate po yan automatic. Okay? Pag nag-calibrate yan automatic, bababa po yan sa 0 at magkakaroon na po ng display yung odometer niya. Ngayon, pag may problema po yung pagkakagawa, hindi po yun naalis yan sa kinalalagyan niya. Kung saan siya nakatapat, doon lang po siya. So, subukan na po natin. Okay. So, supply lang po natin muna siya ng 12 volts.
Okay. So, ayan. Then, try natin, no? So, tingnan nyo muna, tingnan nyo maigi yung needle, no? Yung LED kanina ay smooth siya. Na-test na po natin siya bago pa man po natin ikabit, no? O i-assemble. Okay, 1, 2, 3. Yun. Yun, no? Nakita nyo, bumaba na. Okay, tapos dapat ang reading ng odometer niya ay ayun. 169,453. Yan, mababa pa siya. No? Yan, okay na po yan. Gawa na po siya. Pwede na po siyang i-ship by tomorrow. Yan. Okay na to. So, na-delay lang po tayo ng isang araw pero ma-receive din po ng customer natin to by the day after mapaship. So, maraming salamat po Sir Adel Amparo from Atimonan, Quezon. So mga kaibigan, yung details, yung mga kung saan ako nagawa, contact number, pakicheck niya lang po doon sa description ng aking bawat vlog. Then, kontakin niyo na lang po ako. So muli, maraming salamat po sa inyong tiwala. Maraming salamat. Magandang gabi.